Paano mo malalaman kung may gusto sa'yo ang isang tao? Hi! Benedict speaking. Subukan naman natin kontrahin yung sarili natin sa pagkadilulo natin, no? That's why I came up to this idea na baka naman. Let's give it a Benedicts of the doubt. Gusto mo bang malaman kung may gusto sa'yo ang isang tao? Una, eye contact. Yung titingin siya sa'yo ng isang beses, wala lang yun eh. Pero yung tititigan ka niya ng matagal, tas paulit-ulit pa, nako. Iba na yun, uy. Pwedeng attracted siya sa'yo, kahit malayo ka, ina-appreciate ka niya from afar. Pero Benedicts of the doubt, baka naman, may dumi ka lang sa mukha. At hindi niya alam kung paano sabihin sa'yo kasi baka mapahiya ka. Or baka hindi kayo close, kaya hindi siya makahanap ng tamang tiyempo para sabihin sa'yo na, madumi yung mukha mo. Or baka naman, you look familiar. You just look familiar. Yung tipong parang kamukha mo mama niya. Pwedeng ganun eh, no? Baka yun. Pero pangalawa, body language. Yung hindi siya mapakali, yung para bang pakiramdam mo bumibuelo siya para lumapit sa'yo o para makausap ka. Hindi niya alam kung tatalikod siya sa'yo o kaya haharap siya sa'yo. Yung para bang nagpapakute, parang ganito. Yung maya-maya nag-aayos ng buhok, nag-aayos ng damit, yung parang sobrang conscious kapag nandyan ka. Hindi talaga siya mapakali, yung tipong pati ikaw na awkwardan na kasi galaw siya ng galaw, hindi talaga siya mapakali. Benedicts of the doubt. Baka naman, nadjejebs lang. O naiihi lang, tas di siya makahanap ng tiyempo para pumunta ng CR. Pero meron tayong pangatlo, giving compliments. Ang ganda ng suot mo. Bagay sa'yo. Nagpagupit ka ba? Ang ganda. Ang bango mo naman. Ano pa bango mo? Ito yung madalas na mga instant compliments na pwede mong marinig sa ibang tao, pero parang sa kanya, parang iba eh. Parang, bakit mo sinasabi yan? Parang ganon. Pero Benedicts of the doubt, baka naman, mahilig lang talaga siya magbigay ng compliments. Kasi may mga tao naman talagang ganon, yung mga hindi madamot sa compliments. Parang ako, kapag meron ako talagang nakitang maganda, i-appreciate ko. Or worst, baka sarcastic lang talaga siya. Ang ganda ng gupit mo, minsan ibig sabihin nun, hindi mo bagay yung gupit mo. Ang cute mo sa suot mo, ibig sabihin mo, tanga. Or baka naman sobrang nulok lang talaga at bago talaga sa paningin, kaya hindi maiwasang kapansin-pansin. Pero wait, there's more. Pang-apat, prolonged conversations. Yung bakit ganun, parang ang tagal kanyang kausap compared sa ibang tao. Kaya niya makipag-usap sa'yo na matagal, kahit anong topic, at kahit nasan pa kayo. Tapos mararamdaman mo naman kung parang mema lang. Yung tipong may makwento lang, may masabi lang, pero hindi eh. Parang may something eh. Parang gustong-gusto niya talagang kausap ka. Parang yung sobrang enthusiastic niyang magkwento. Mapapatingin ka na lang sa kanya na parang. Tapos kapag ikaw naman yung nagkikwento, parang makikinig din talaga siya sa'yo. Alam mo yun, yung parang iba eh, parang. Pero Benedicts of the doubt, baka naman, madaldal lang talaga siya. Mahilig lang talaga siya magkwento, yung tipong kahit anong sabihin niya, kahit sinong kasama niya, sinong kausap niya, talagang magkikwento siya kasi madaldal talaga siya. Or worst, baka gusto kanyang maging tropa kesa jowa. Magkaiba kasi yung tropa tsaka sa jowa, di ba? Magkaiba yun eh. So, gusto kanyang kausap kasi gusto kanyang tropa. Baka naman kasi bored lang siya. Gusto niya ng kakwentuhan. Gusto niya ng kasama. Tapos pagtingin mo sa room, kayong dalawa lang talaga yung magkausap. Kasi wala siyang choice. Ikaw lang pwede niyang kausapin. Pero ito pa, pang-5. Gift giving. Binigyan ka na ba niya ng something, kahit maliit man yan, or kahit ano pa yan, tapos, or nilibre ka ba niya, kahit na tokneneng, or 1-year-old, 2 years old, 3 years old pa yan, isaw. Kasi, bakit, di ba? Bakit kanya bibigyan ng gift? Bakit kanya paglalaanan ng oras para bigyan ng isang bagay na, or ililibre ka niya, tapos ganon. Pwede kasing sign nyo na gusto ka niya eh. Alam mo yun? Pero Benedicts of the doubt, baka naman, Christmas party kasi noon tapos nabunot ka lang niya. Eme. Hindi eh, baka galante lang talaga. Yung tipong, alam mo yun, mahilig lang malibre kahit hindi ikaw lilibre niya. Pero seryoso, baka generous lang talaga siya at saka ginagawa niya yun sa lahat, hindi lang sa'yo. Okay? Baka nga, dilulo ka lang ulit. Dilulo ka na naman. Dilulo na lang ng paulit-ulit. Pero be, consistent ba siya doon? Consistent ba siya sa lahat ng mga actions or yung mga pinapakita niya sa'yo? Kasi kung oo,
kung parang paulit-ulit niya rin ginagawa ang mga bagay na to, baka nga, may gusto siya sa'yo. Sige, this time, give ko na sa'yo yan. Pero tandaan mo, hindi naman lahat pare-pareho ang mga tao eh. Hindi rin lahat ay pareho ang pinapakitang mga gestures or mga manifestations. Depende pa rin talaga sa sitwasyon at depende sa tao kung paano niya talaga ipapakita sa'yo or paano siya magpaparamdam sa'yo. Kasi kung gusto ka niya, may mga taong talagang diretsahan nilang sasabihin sa'yo na hindi na sila magpapakita ng mga mixed signals para maiparamdam at maipakita nila sa'yo yung gusto ka nila. Kasi minsan mas okay yung mga ganun tao, yung hindi nagbibigay ng mixed signals kasi nami-misinterpret natin yan eh. Ayaw natin yan eh. Kasi bakit naman? Bakit dinami-dami? So, depende pa rin yan. Depende sa tao, depende sa sitwasyon. Lagi mo pa rin bigyan ng benedicts of the doubt. Pero bakit mo nga ba gustong malaman kung may gusto sa yung isang tao? Kasi baka naman, ang totoo, kaya napapansin mo lahat ng to, kasi ikaw ang may gusto sa kanya. Para bang interesado ka sa kanya. Kaya dapat ang topic natin ngayon eh, paano mo malalaman kung may gusto ka sa isang tao? Meron, no? Wala ah.